Kalalabas lang ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 7 at napakalaking balita guys. Magbabalik ngayon si Mahito at hindi lang yon, ang cursed speech dati ni Inumaki makikita nyo na naman sa chapter na ito at it seems mas magaling ang gumagamit nito ngayon kaysa sa kanya. Dito na rin magsisimulang kumilos si Cross, ang kapatid ni Maru at ang napakalaking revelasyon sa pagkatao nitong si Yuka. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler review para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 7. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Let's go! Matapos nga ang ginawang pambubugbog ni Maru sa matanda, nakasurvive pa rin ito dahil sa tulong ni Tsurugi na eventually nakatakas ito, tumakbo ito ng malayo pero hinunting siya nitong sila Usami. At dito sinasabihan ni Usami ang matanda na wag na siyang tumakas. Habang matanda, matapang pa rin at sinasabihan si Usami na para bang naghahabulan daw sila. Isang game of tag sa gitna ng isang sorcerer at ng isang demon. Sinabihan siya ni Usami na wag siyang gagalaw. Pero ang naging sagot ng matanda, hindi daw dapat niya sinasabi yon. At ang dapat daw sabihin nitong si Usami sa kanya ay sensei or teacher. Na para bang dito guys ay binibigyan tayo ng hint or ng foreshadowing na ang taong ito, ang matandang ito na bago magkaroon ng sakit sa isip, bago pa siya magkaroon ng mental illness, ay siya talaga ang teacher nitong si Usami. Na nagpapakita lang guys na talagang isang literal na Jujutsu sorcerer talaga siya before, na dahil lamang sa isang sakit, dahil lamang sa mental illness niya, nagkaroon siya ng downfall at naging siyang isang villain. Sinabihan ulit ni Usami ang matandang ito na wag na daw siyang pilitin ito na ulitin ang salitang yon. Pero sumasagot talaga ito, kaya napilitan na si Usami na gamitin ang kanyang curse technique. At dito guys, hindi niya pa ito ginagamit pero makikita niyo ng hint. Makikita natin ang serpent eyes at ang serpent fang. Nakita natin ito before kay Inumaki at ang technique na yon ay walang iba kung hindi ang cursed speech. Ito ang dahilan kung bakit pinagbabantaan ni Usami ang matanda na huwag niya na ulit pilitin si Usami na magsalita ng don't move. At ngayon na sinabi na nga ni Usami ang salitang don't move, but this time ginagamit niya ng cursed speech, hindi na nakagalaw ang matanda. It was far too late at hindi na siya nakapalagpa sa ginawang napakasolid na suntok ni Usami sa kanyang muka. Hindi lamang yon, after ng ginawang suntok ni Usami, finalo upan niya pa ito ng pagsipa sa mukha ng matandang lalaki. At dito, hindi na nga ito nakagalaw. Completely knocked out cold. Talagang hindi na gumising ang matandang ito, unlike nang nakita natin na panilin lang niya dati sa magkapatid na Tsurugi. After nito, sinabihan din ni Usami si Mino na si Mino na daw ang bahalang magligpit ng mga bagay-bagay. Na si Mino na ang bahala sa aftercare dahil ginawa naman na niya ang kanyang trabaho. May kita din natin dito guys na after ng insidente, ginising pa pala nitong si Cross si Tsurugi. Habang tinatanong ito at nililinaw kung ano daw ang ibig sabihin ni Tsurugi. Ano daw ang gusto niyang ipahiwatig nang sabihin niya ang salitang neighbors or magkapit bahay. Dahil hindi niya alam kung anong pinupunto nito. Dito na sinabi ni Cross ang iba pa niyang mga hinaing. Habang sinasabi na ganun daw kadaling sabihin para dito kay Tsurugi ang salitang neighbors na para bang ganun lang sila kabilis magiging magkaibigan without actually learning from what happened before na nangyari lang naman daw ito na nabubuhay lang ng maayos ang mga humans matapos ang napakadaming gera, matapos ang napakadaming conflict na dahilan kung bakit may temporary peace ito ngayon. At hindi din daw alam nitong si Tsurugi kung anong pinagdaanan ng mga Simurians, kung anong pinagdaanan ni Cross at nitong si Maru para mapunta sa ganitong sitwasyon na ngayon bilang mga refugees, kinamumuhian daw ito ng mga Earthlings na alam niyang iniisip ng mga humans na baka mga salot ang mga ito, baka magdala lang ito ng problema. At dito natin makikita at ma-realize guys na ito ang rason kung bakit gustong magkaroon ng conflict nitong si Cross dahil ayaw niyang kinamumuhian at pinandidirian siya ng mga Earthlings. Mas maigi pa daw na walang ibang tao sa loob ng Earth kung hindi mga Simurians lamang. And since kahit papano kailangan pa rin talaga ng medical attention nitong si Tsurugi, hinayaan na nitong si Cross na gamutin ito sa mga hospitals. Dito na nagkaroon ng pagkikita sa gitna ni Usami at nitong si Cross. Itinatanong nitong si Usami kung ano daw ang dapat gawin dito kay Maru. Sinagot nitong si Cross na of course, kailangan niyang ibalik ito sa Simurian ship sa loob ng Nonax para magamot ito.
Pero ayon dito kay Usami, mas maigi daw na sila na ang gumawa ng paraan. Kung hindi naman daw kailangan ng Simurian technology para magamot ang mga injuries nitong si Maru, gagamutin na nila ito. Dahil kung iuuwi daw nila itong si Maru sa ganito kalalang kondisyon, baka magkaroon pa ito ng impact sa hinahangad nilang coexistence. Dito naman ay medyo lumabo guys ang leaks, lumabo ang translations na para bang binanggit daw dito ni Usami na binabalak daw bang kunin nitong si Cross ang biometric informations nitong si Maru. Pero para sa akin ang nakikita ko dito guys is that kinukuha lamang nitong si Cross ang mga nagpapakita ng appearance ni Maru na para bang siya ang magpapanggap na Maru para sa susunod pang mga operations. Magpapanggap siya na ang agent mula sa Simurians habang si Maru ay ginagamot nitong sila Usami. Hindi naman nagtagal nagising itong si Tsurugi sa isang napakalalang panaginip. At ang panaginip na yun guys, tingnan nyo ang itsura nito. Tingnan nyo mabuti kung ano ang nakikita nyo mula dito. Mga tahi, isang lalaking nakangiti na may puting buhok na mahaba. At kung titingnan nyo mabuti talaga, alam kong iisa lang ang papasok sa isip nating lahat. Walang iba kung hindi si Mahito. Kung nakita natin si Yuji sa previous chapter, ngayon ipinapakita naman sa atin si Mahito. Nangangahulugan ba ito na magkakaroon pa ng round 3 sa gitna ni Mahito at ni Yuji? Na honestly, hindi malabong mabuhay ulit si Mahito ngayon? Dahil ang bumubuo nga mismo sa pagkatao ni Mahito. Ang dahilan kung bakit naging siyang isang disaster-cursed spirit ay ang collective fear and hatred ng mga tao. Meaning kung meron pa rin nun ngayon, hindi imposibleng mabuhay siya muli. The only difference is that maaring wala na ngayon ang memories na meron siya dati. But going forward, makikita natin dito guys na sinalubong nitong si Maru si Tsurugi. Na actually, alam nyo naman guys, nakita natin kanina, hindi ito si Maru. Talagang si Cross ito na nagpapanggap lamang. Siguro para makita kung anong trato ng mga humans or specifically ng magkapatid na itong Okutsus dito sa kanyang kapatid. And of course, para mapaniwala ang lahat ng tao, ginagaya din niya ang napaka-cheerful na personality ng kanyang kapatid. Dito din ay hindi nagtagal guys, dumating din itong si Yuka habang sinasabi na believe daw siya dito kay Maru. Although tulog siya most of the time dahil nga na-knockout siya ng matanda, alam naman niya na itong si Maru daw ang naging susi para matalo nila ang matandang yon. Nag-aalala pa nga dito ang magkapatid na Okutsu dahil alam nila na ginamit daw ni Maru ang kanyang mistulang curse technique kuno, kaya hindi daw ba magkakaroon ng kaukulang punishment ang mga Simurians para sa kanya. Sinagot naman ni Maru na for now wala pa naman since hindi pa naman yung nakakarating sa kanila. Kaya naman kahit papano inakit ng magkapatid na ito itong si Maru na lumabas daw kinabukasan para makabawi naman ng dalawang ito sa kanya. At kinabukasan nga nagkaroon sila ng para bang gala. Pumunta sila sa mga rides, kumain sila ng masasarap na pagkain at hindi nagtagal nakakita sila ng isang batang naliligaw. Na at first glance sa tatlong ito natakot ang bata na walang iba dahil dito kay Tsurugi dahil nakakatakot nga daw ang mukha nito. Kaya hindi na nag-alinlangan si Tsurugi, umalis na siya agad para pumunta sa Lost and Found Center kasama si Mino. Habang ang naiwan naman na itong si Yuka at itong si Cross ay kinakalma ang bata. At dito guys, unti-unting lumalabas na si Cross talaga ito dahil nag-iiba nga ang pagsasalita dito ni Cross. Hindi na itong tono ng napaka-cheerful na si Maru. Medyo nagiging seryoso siya dito. Rason kung bakit medyo natakot sa kanyang bata kaya napilitan nitong si Cross na mag-perform ng mga stunts para matuwa ang bata at para hindi na ito umiyak. Naginayad din itong si Yuka. Kaya medyo napikon sa kanya si Cross dahil napaka-competitive nito. Ayaw niya nang nalalamangan. Hindi nagtagal, nahanap na rin ng bata ang kanyang nanay at ang tatlo naman, ang triyong ito ni Tsurugi, ni Yuka at nitong si Cross na dapat ay si Maru ay nag-usap-usap tungkol sa religion na hindi na natin gaanong dadaanan guys, siguro sa full chapter review na lang. Pero inakit na naman ni Yuka itong si Maru or itong si Cross na sumama daw ito sa kanya kinabukasan dahil may lakad siya at kailangan niya ng company. Dumating ang sumunod na araw at ang pupuntahan pala nitong si Cross at nitong si Yuka ay ang isang doktor. At dito guys na-reveal na may malubhang sakit pala itong si Yuka. Hindi lang normal na sakit, meron siyang cancer. Hindi na sinabi dito nitong si Yuka na may cancer siya. Sinabi na lamang niya na may malignant tumor daw siya sa kanyang utak. Na sinagot nitong si Cross na actually cancer na din yun. At ang katotohanan pala ay merong less than half a year na lamang na natitira kay Yuka. Meaning, within 6 months, mamamatay na siya. Isang napaka nakakalungkot na bagay na naman dahil unang-una sa lahat hindi ito alam ng kanyang kapatid na si Tsurugi.
na dahilan kung bakit napakarami ngayon sa Twitter ang galit na naman kay Gege Akutami. Dito na nagsimulang magkaroon ng maliit na drama habang tinatanong nitong si Maru o nitong si Cross kung na-enjoy pa daw ba nitong si Yuka ang kanyang buhay. Dahil in all honesty, kahit anong gawin niya, kahit mag-enjoy siya, kahit gumawa pa siya ng maraming masasayang bagay, hindi na mawawala ang hatred sa kanyang puso na bakit ito mangyayari sa kanya, bakit siya pa, bakit hindi sa ibang tao, na kahit anong gawin niya, hindi na mawawala sa isip niya ang tungkol sa nalalapit niyang kamatayan. Pero hindi siya sinagot ni Yuka ng malungkot, bagkus ngumiti pa ito. Habang sinasagot itong si Cross na kung ganun nga na tulad niya, maswerte pa itong si Cross. Kahit may pinagdadaanan siya at ang mga Simurians, may magagawa pa rin sila. Unlike ni Yuka, kahit anong gawin niya, hindi niya na maiiwasan ng nalalapit niyang pagkamatay. Nagkaroon pa din dito guys ng napakahaba at napakamatinding usap sa gitna ng dalawa. Nagalit pa dito si Cross, pero medyo malabo talaga ang translations kaya hindi na natin gaanong dadaanan. Pero ang pinakapunto dito is that eventually inamin at pinagtapat ni Yuka na alam niya na hindi si Maru ang kasama nila. Alam niya na ito si Cross dahil minsan nga nagiging out of character na ito. Medyo nagiging seryoso ito unlike ni Maru at gusto niyang malaman anong dahilan kung bakit galit na galit si Cross sa mga Earthlings, sa mga humans. Habang itong si Cross naman galit na galit din dahil parang ginagamit daw ni Yuka ang kanyang sakit para kaawaan siya ni Cross at para maging mabuti ito sa kanya. At dito guys, nagtatapos ang chapter 7. And to be honest, what we've talked about sa chapter na ito, sa video na ito ay almost kalahati pa lamang. Dahil yung mga ibang usap-usap, yung ibang conversations na hindi gaanong malinaw ang pagkakatranslate, hindi ko na dinaanan dahil baka mamali pa tayo ng pagkakaintindi. So I suggest, abangan nyo din guys ang full chapter review which will be by Saturday or Sunday. Dahil by the full chapter review video natin, sisiguraduhin natin na confirm ng details, confirm ng translations at walang kahit na anong mali sa makukuha nating info. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yan. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.